Praise God. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Excited kayong umupo agad. Nakakapagod po ba mag-praise and worship? Just imagine kung ang isang pastor, kayo'y nagugutom, mas lalo ang pastor, nasa harapan. Ang isang pastor, kayang tumayo ng 1, 2, 3 oras, pero kayo nakaupo at nakikinig. We have the same share sa kaharian ng ating Panginoon. And I always desire na kung paano ang pananalangin ng Panginoon at pagluhod ni Santiago, ganoon din lagi ang maging buhay natin. Dahil ang katagumpayan natin ay mag-uumpisa sa lubusang debosyon sa ating Panginoon. Kaya bago po tayo tumungo sa pangangaral ng Ebanghelyo, kung iyong muling babalikan sa iyong buhay, laging tingnan mo yung katapatan ng Panginoon. Hindi yung pinagdaraanan mo. Huwag mong tingnan yung mga tao sa paligid mo na sila'y nakakatisod. Ang tingnan mo yung Panginoon. Huwag mong tingnan yung pagtutuwid sa iyo ng Panginoon. Ang tingnan mo yung magandang gagawin sa iyo ng Panginoon dahil ikaw ay inihahanda ng Panginoon. Kung ikaw ay matitisod sa kapwa mo, tandaan mo, ang sinasamba mo yung kapwa mo, hindi Panginoon. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, tumingin lamang tayo sa Kanya. Hindi sa pastor, hindi sa leader, hindi sa elder, hindi sa katabi mo, sapagkat matitisod ka. At kung titingnan mo naman sa sarili mo na mas magaling ka kaysa sa kanila, then you are a self-righteous person. Kahit lumipat ka ng simbahan sa kabilang dako, kahit gaano ka perpekto yung simbahan, hindi magiging perpekto ito dahil merong isang kagaya mo na lumipat doon na bulok ang pag-uugali. Lagi mong tandaan, magpabasag ka sa Panginoon. Hindi mahalaga yung pagbagsak mo, hindi mahalaga yung pagkawasak mo. Ang mahalaga, patuloy kang magpuri at magpasalamat at magkaroon ng kagalakan sa Panginoon. At makikita mo sa iyong buhay, malalaki ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Last month, after ko po magturo dito at nagkaroon ng konting fellowship sa bahay nila Brother Harney, maaaring narinig ng iba ito sa patutuo ko sa radyo at sa simbahan. From 8:30 to 12 midnight, doon nag-umpisa na dahan-dahan nag-shutdown yung mata ko. Shutdown, ibig sabihin walang nakikita. Inisip ko agad. Kinabahan ako. Hindi ako magpapaka-plastic na hindi ako kinabahan, pero hindi na natili yung kaba sa aking buhay. Sapagkat ang laging tinitingnan ko, kung si Pablo nga, pansamantalang nagkaroon ng scale para hindi niya makita yung nasa paligid niya so that he can only see God. Nandoon na dadaan ka sa mga pagsubok so that your faith will be tested. Your faith will be proven. Tandaan po natin mga kapatid, makikilala mo ang Panginoon na dakilang manggagamot kapag dumaan ka sa sakit at unang inisip mo at sinalita mo sa iyong bibig na ang Diyos ang iyong kagalingan, na ang Diyos ang haba ng iyong buhay, na ang Diyos ang lahat-lahat sa iyong buhay. 3 days and almost 4 days until Friday noon. Dahan-dahan bumalik yung paningin ko. And then may kasunod agad. Yung talukab naman ng tenga ko, ito sa loob, biglang sumara. Hindi mo mahawakan o maipasok yung cotton buds sa pamamaga. Still, I trust God. Hanggang kanina, from Tuesday hanggang kanina, sa natural kung ikaw ay hindi lubusang makapaniwala sa Panginoon, ang unang iisipin mo gamot. Ang susunod mong ipisipin pumunta sa ospital. Dahil gamit naman yun ng Panginoon eh. Si Habi nag-LBM siguro from Tuesday, Wednesday, naka-attend naman siya ng mga program sa school dahil UN week nila kanina, naka 2 or 3 pag-CR siya. Pero tinanong namin ng aming anak, ni Sister Karen, iwan na lang kayo dito. Sabi niya, no daddy, this is God's day. He is more powerful than my situation. Bakit kaya siya nagkakargo ng ganong pananalig? Maaaring nakikita niya ang aming paninindigan sa pananalig. Kaya nga naniniwala ako, hindi ka lamang dumadalo sa simbahan para mapagpala. Hindi ka dumadalo sa simbahan para masabi mong ikaw ay banal. Dumadalo ka sa gawain ng Panginoon bilang isang pagpapakita ng kababaang loob mo sa harapan ng ating Panginoon. Bilang pagpili na hindi mo muna uunawain pagliliwaliw,
Hindi mo muna unawain ng pagkain dahil pinakamahalaga ang ating Panginoon sa iyong buhay. Unahin mo ang lahat ng bagay, magiging masaya ka. Pero hindi ito magiging pangmatagalan. Unahin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dumaan ka man sa ligligan, dumaan ka man sa kamatayan, dumaan ka man sa kakapusan, magkakaroon ka ng tunay na kagalakan dahil alam mo na ang buhay mo ay nakasuko sa ating Panginoon. Alam mo na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam mo na kagaya ng kanta kanina, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Dahil kung titingnan mo, mas marami ang pagpapala ng Panginoon kaysa pagre-resign mo sa opisina. Mas marami ang pagpapala ng Panginoon kaysa sa mga nawala mong bagay sa iyong buhay. Mas maraming ginagawa ang Panginoon kaysa doon sa tinatawag na kabiguan mo sa iyong buhay. Pwede bang kantahin natin yung kay buti-buti mo? Dahil mabuti ang Panginoon. Hindi lamang mabuti ang Panginoon kapag may pagpapala ka o kagalingan ka o may promosyon ka. Lalong-lalo na ngayon, Nobyembre, dahil meron ka na namang bonus. Huwag kang tumingin sa bonus. Huwag kang tumingin sa ninong at ninang mo na bibigyan ka na tinatawag na pamasko. Tumingin ka na ang Diyos ay kaya gumawa ng paraan sa iyong buhay at kaya niyang utusan ng pagpapala sa iyong buhay at kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo sa iyong buhay. Kayang-kaya ng Diyos yung mga bagay na hindi mo kaya sa iyong buhay. Ika'y laging tapat kong magmahal. Siya nga po, Panginoon. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Habang kami, makasalanan kami, iniibig mo, Panginoon. Sinasamba kita, kilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Alam mo bakit mo sinasamba ang Panginoon? Dahil naramdaman mo yung dakilang pag-ibig niya. Na sa kabila ng minsan nanlalamig ka, minsan absent ka sa gawain ng Panginoon, kadalasan hindi ka nakakapagbasa ng salita ng Diyos, hindi ka nakakapanalangin, pero nandun pa rin yung proteksyon ng Panginoon. Yun yung grasya ng Panginoon. Yun yung biyaya ng Diyos. Unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng bonus, ng promosyon.
ng tinatawag na pagliligtas sa iyong buhay. Pero ginawad ang lahat yun sa iyo ng ating Panginoon. Kaya ka nakakaawit sa Panginoon dahil sa dakilang pag-ibig niya. Hindi ikaw ang unang umibig. Hindi mas malaki yung ibinibigay mo sa Panginoon. Sabi mo nakapagbigay ka sa Panginoon ng 5,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 100,000,000. Mas malaki pa rin yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil ang lahat ng binibigay mo sa Panginoon ay galing sa Panginoon. Kaya ka nakakasamba sa Panginoon dahil mababa ang iyong loob. Ang sabi ng isang awitin, narito kami, nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Sige, kantahin po natin. Dahil kung wala ka dito, mayabang ka. Kung wala ka dito, wala ang pagpapakumbaba mo sa harapan ng Panginoon. Sumasama mo sa iyong At sa himig na hangin, hangin na langit, kami tatakuin. Ikaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggan ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lungkusan. At sa aming kalagitnaan, bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ikaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggan ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lungkusan. At sa aming kalagitnaan, bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Bago po tayo umupo, basahin po natin ang teksto ngayong umaga na kung saan doon po natin kukunin ang mensahe. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of 1 Samuel 15 verse 21 to 24. But the Lord took some of the spoil, sheep and oxen, the best of the things, to be totally destroyed, to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Samuel said, has the Lord as a great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obedience to the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the pots of the rams, for rebellion is a sin of divination, false religion and idolatry. And last verse, because you have rejected the word of the Lord, He has already rejected you as His king. Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the command of the Lord and your words, because I feared the people and obey their words. Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito. Dalangin po namin, Panginoon, na mula sa mensaheng ito, ang bawat isa ay mabuksan. Ang iyong katotohanan ng siyang mahalag. At kami, Panginoong Yesus, ay mabuhay, Panginoong Yesus, sa kabanalan at sa kaluwalhatian na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, kami ay magiging kakaiba. Dahil kami nananalig sa iyo.
kami magiging kagaya ng mga tala sa kalangitan, Panginoon Jesus, na nagniningning. Na ikaw ang laging makikita sa aming pananalita, sa aming buhay, sa aming katagumpayan, sa aming pamilya, at ang aming pangalan ay mapapreserve pa, Panginoong Jesus, sapagkat ang iyong pagpapala, Panginoon, that you will give us a good name. A good name is better than riches. A good name is better than wealth. Kaya, Panginoon, let favor, let wisdom, O God, let the fear of God, O God, be upon every one of us, O God. Destroy every bondage. Remove every clothing, O God, na nakatalukbong sa kanilang mga mata kaya hindi nila nakikita ang kagandahan, ang kadakilaan, ang kapangyarihan ng iyong salita. Panginoon, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Iniaalay namin ang simbahan. Iniaalay namin ang mga pastor, ang mga leader, ang mga miyembro ng kongregasyon nito, ang lahat ng outreaches, ang lahat ng simbahan, Panginoon. Na ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang magpatakbo. At ang kapuspusan ng banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa upang sa oras na marinig nila ang salita ng Diyos, ito'y kanilang hindi makakalimutan sapagkat ito'y magkakaroon, Panginoong Yesus, ng malaking impact sa kanilang buhay. At magkakaroon sila, Panginoong Yesus, ng pagbabago dahil sila'y bago sa bawat araw na iyong ililikha. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. And praise God. Salamat, Brother Alan. Kahapon lamang medyo nagkaroon ng konting glitches dahil nagkaroon ng problema sa production team. Yung mga bibilin na mga tinatawag na mga equipment, hindi equipment mga piece of machines or kailangan para sa production team ay hindi ko agad na ibigay kay Brother Edmond dahil Thursday hindi ako nakapunta sa Green Hills, then Friday na ibigay, busy naman. Pero talaga nandoon yung pagkilos ng Panginoon Sakto sila Brother Alan ay nasa Pasig. At sakto din dahil nandun sila Brother Alan, nag-uusap si Sister Aren or si Aris or si Sister MJ, at sabi ni Edmond, sasamahan na lang daw niya sa bilihan. So sa madaling salita, ang Diyos ang kumikilos para makapagpatuloy tayo sa live streaming dahil hindi lang basta sinamahan ni Brother Edmond, kundi nakita pa nila na nandoon ang mga tinatawag na mga pinaka-supplier ng mga kagamitan pagdating sa production team. So lagi mong tatandaan, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, that all things work together for good to them that love the Lord. Huwag kang magduda, huwag kang mataranta, huwag kang mabalisa dahil kontrol ng Diyos ang iyong buhay at hawak ng Diyos ang iyong buhay at alam ng Diyos ang iyong kinabukasan dahil siya ang haba ng iyong buhay. Kaya nga sa pag-uumpisang ito, napakasimple lamang ng titulo mula dun sa text ng 1 Samuel 15, verse 21 to 24, obedience is better than sacrifice. Obedience, ang pagsunod, ay mas kinalulugdan ng ating Panginoon kesa sa iyong mga tinatawag na kaloob o iyong sakripisyo o iyong paglilingkod. Tandaan mo kapatid, not because you are in the ministry, tama ka na sa harapan ng ating Panginoon. Maaaring ikaw ay nasa men's ministry, nasa women's ministry, maaaring ikaw ay nasa ushering, nasa treasury, nasa productive. Don't be complacent na okay ka na. Maaaring ikaw ay nasa ministry, pero maraming pagkakataon, o maaaring ikaw ay nasa church, nakaupo dyan, nakikinig ng salita ng Diyos, you think that it is enough. You think that you are pleasing God. Pero lagi mong tatandaan, not because you are in the church, not because you are in the ministry, it's okay. Ito ay bahagi lamang. Paano ka ngayon kapag ikaw ay umuwi sa iyong tahanan? Paano ka ngayon kapag Monday to Saturday na sa iyong tinatawag na trabaho, tahanan o pamilya? Ang gusto ng ating Panginoon, ikaw ay meron ding personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi tayo kailangan maging reliyoso. Ang pagiging reliyoso, ito ay pagpapakita ng tao sa harapan ng maraming tao, pero ang pinakamahalaga, kung ano ka pagkatapos ng simbahan. You might be in the ministry. You might be in the church. And it's okay, it's good. But it is not complete. It is not in full. It is not perfect. Ang kailangan, yung kung ano ka, kapag ikaw ay pagkatapos ng gawain ng Panginoon. At maaari sa tingin mo naman sa iyong sarili. Maaaring ikaw ay kagaya nito. Maaaring sabihin mo na hindi ka nga sumasali sa church, nandiyan ka lang sa online. Maaaring sinasabi mo hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Pero alam ko, meron akong relasyon sa Panginoon. And that is foolishness. Huwag mo lilangin ang iyong sarili na may relasyon ka sa Panginoon. Dahil kung may relasyon ka sa Panginoon, dadalo ka ng gawain ng Panginoon at maglilingkod ka sa Panginoon. It's a balanced teaching.
Maaaring nasa simbahan ka, nasa ministry ka, pero wala ka ng devotional sa ating Panginoon. Maaaring ikaw nga ang tingin mo sa iyong sarili ay may relasyon ka sa Panginoon, pero hindi totoo na may relasyon ka sa Panginoon dahil pagmamataas yun. At ang sabi ng Biblia, siyang tinitingnan ng kanyang sarili na mas magaling, mas angat kaysa sino man. Kapag siya ay bumagsak, siya ay babagsak na malalim. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na may relasyon ako sa Panginoon, pero hindi ka naman involved sa gawain ng Panginoon. Dahil na matitiyak ko sa iyo, kapag ikaw ay may tunay na relasyon, may malalim na relasyon sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi ka dadalo sa gawain ng Panginoon dahil kagaya ng sabi ng salita ng Diyos, what shall separate you from the love of Christ? Gagawa ka ng kaparaanan. Gagawa ka ng tinatawag na oportunidad kung paano ka dadalo sa gawain ng Panginoon. Bakit ang isang pastor ay pinagpapala? Bakit ang isang tunay na Kristiyano ay pinagpapala? Dahil ang lahat ng kanyang buhay ay inalay niya sa Panginoon. Dahil ang kanyang buong kalakasan, ang buong pagmamahal, ang buong talento, ang buong isipan ay binibigay niya sa Panginoon. Huwag kang magtira sa iyong sarili. Maaring madali itong sabihin at mahirap itong gawin, pero ito'y nagagawa natin dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi mo ito magagawa dahil sa kalakasan mo. Hindi mo ito magagawa dahil sa kausayan mo. Magagawa mo ito dahil lagi sa biyaya ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo, I am who I am. Ako ay ako. Dahil kay Kristo Jesus. I am who I am by the grace of God. But through that grace, it makes me more humble. Through that grace, ginagawa nito akong lalong masipag. Kaya kung ating makikita, siguraduhin mo ang iyong kaligtasan. Siguraduhin mo ang iyong pwesto sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan po natin isa-isa habang tayo ay nagpapatuloy. Dahil lagi mong titingnan, huwag kang titigil lamang na makinig. Maaaring ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Maaaring ikaw ay tumutugtog sa music ministry. Pero pagdating mo naman sa sasakyan mo, ang pinapakinggan mo ay makasanlibutan na mga tugtugin. Mas lalong makikita sa iyong buhay ang pagkanta, ang pagtugtog kapag mismong sa iyong opisina, sa iyong paglalakbay, sa iyong tahanan, ibine-visualize mo ang iyong sarili na ikaw ay tumutugtog, nagpupuri sa Panginoon because the real praise and worship, the real serve of being a servant into the Lord is when you are alone. Hindi ka lang kumakanta dito sa simbahan. Hindi ka lang tumutugtog dito sa simbahan. Brother Jonathan, wala namang instrumento sa tahanan eh. Naalala ko ang aming pamangkin, si Zach. Nung siya ay bata pa, kinukuha niya yung mga tinatawag na mga lata ng gatas. At doon siya nag-uumpis ng tumambol. At mula noon, at the age of 7 and 8, pumapalo na siya sa simbahan. And I can say that the degree of his experience, dahil syempre apo lang naman siya ng isang tiyuhin niya na mula sa Apo Hiking Society. So ibig sabihin, nandun yung DNA na mahusay siyang drummer. Pero nandun yung training, nandun yung preparation, nandun yung desire, nandun yung commitment. Kailangan committed ka sa Panginoon. Hindi kumikitid ang utak mo kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil kapag ikaw ay committed sa Panginoon, dumaan ka man sa pagliligligan at sa pagtutuwid, tatanggapin mo to anuman ang dahilan dahil mababa ka sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang mga taong tumatanggap ng pagtutuwid, ang sabi ng salita ng Diyos ay matalino. You don't need to know the reason. You just to believe God and to believe the prophet and to believe the pastor na may maganda siyang layunin sa iyong buhay. Dahil simple lamang ang trabaho natin dito. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, ang trabaho mo ay ma-deliver yung pagkatawag sa iyo. Kung ikaw ay nagdadrive ng tinatawag na sasakyan, kailangan makapagmaneho ka araw-araw. Kung ikaw ay waiter sa isang tinatawag na restaurant, kailangan malinis lagi ang mga table. Huwag yung pag naglilinis ka, ilalagay mo sa ilalim ng table. Naalala ko, meron naglilinis sa isang simbahan. Sabi ko, linis ng church natin ah. Pag-angat ko ng upuan, yung mga winalis nasa ilalim ng upuan. Huwag tayo maging mukhang malinis sa labas. Mas lalong magpakalinis tayo sa kalooban. Dahil ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung panlabas na anyo natin.
Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi lamang yung pananalita natin. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung ating kalooban na makikita mo sa pananalita, makikita mo sa buhay mo, makikita mo sa disiplina mo. Dahil ang bawat taong merong disiplinadong buhay ay merong tinatawag na malaking pagpapala sa ating Panginoon. Huwag kang mapapagod, huwag kang susuko. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Galatians chapter 6, do not be weary in well-doing, for in due season you shall reap if you faint not. Hindi ako napapagod na magtiwala sa Panginoon. Bakit? Hindi napapagod yung aking tatay na magtiwala sa Panginoon eh. Ako'y nag-uumpisa pa lamang. Siya'y nasa kalagitnaan na. Marami pa akong tatakbuhin at marami pa akong matututunan. At salamat sa Panginoon na ako'y patuloy niyang hinuhubog upang magpagtitiwala ko ay sa Kanya lamang at mas lalong lumawak ang aking karanasan at pagkaunawa. Natututo ako sa bawat problema. Kung ikaw ay nagtatrabaho, then you are there so that you will excel. Pero kahit ikaw ay wala sa trabaho, ikaw ay nagtatrabaho para sa Panginoon. Alam mo ba ang trabaho mo? Tanungin mo nga sa katabi mo. Alam mo ba ang trabaho mo? Siyempre, sasagutin ka niyan. Oo, ang trabaho ko maging magulang, maging nanay sa aking anak, maging asawa sa aking husband o sa aking wife, maging mabuting lolo at lola, o maaaring magnegosyo, o maaaring ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, pumasok, ng ganitong oras, i-deliver lahat ng demand, pagkatawag sa akin. No, that is not your job. Alam mo kung anong trabaho mo? Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ano po ang sinasabi? Basahin ko lang po dito. Ang sabi po sa Ecclesiastes 12, verse 13, when all has been heard, the end of the matter is to fear God, worship Him with reverence. Bakit dinina ng Panginoon, worship Him with reverence? Maaaring nagpupuri ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon nang walang paggalang sa Panginoon. Alam mo ba yung word na reverence? Paggalang. Alam mo yung paggalang sa Panginoon? Na yung isipan at puso mo, kahit ikaw ay nandyan, dapat nasa Kanya. Alam mo yung paggalang sa Panginoon? Nandoon na kapag dumating ang nanay, tatay mo, dumating ang mayor ng lugar ng Binyan o ng Carmona o presidente ng bansa, nandoon yung ikaw ay tatahimik at ikaw ay makikinig sa lahat ng kanyang sinasabi. At hindi lang yon, bilang isang tinatawag na citizen ng bansang ito, ikaw ay magiging tinatawag na mahusay na mamamayan ng bansang ito. Na hindi ka basta magtatapon ng basura sa estero dahil nakita mo naman ang epekto nung nagdaang na baha. Huwag mong tingnan na malaki ang basurahan. Pag wala akong basurahan, puno yung bulsa ko ng basura. Puno ng candy, puno ng papel ng anak ko kasi pag nagdo-drawing siya doon sa pinupuntahan namin, tinatapon ko, wala makita ang basurahan eh. O nilalagay ko muna sa kotse at iuwi ko sa bahay o pagtigil ko ng gas station, doon ko tinatapon. And that is discipline. Hindi ako papasok ng isang bahay na hindi ko tinatanggal ang aking sapatos. Dahil bilang iyong paggalang, doon sa may-ari ng bahay, kahit gusto niyang ipatanggal ang aking sapatos, kahit sabihin niya na maliit ang kanyang bagay, hindi ako tumitingin kung maliit ang inyong bahay, hindi ako tumitingin na marumi ang inyong bahay. Tinitingnan ko na meron akong paggalang sa inyo dahil yun ang natanggap ko mula sa ating Panginoon. Madaling mangaral. Lahat ay makakapangaral. Maraming magagaling na mga mangaral kaysa sa akin. Madaming mahusay at mahabang manalangin. Pero ang pinakamahalaga yung pagbabago ng buhay. Dahil hindi lamang tayo nananulumpati, nabulol ako, talumpati, ang hirap ng Tagalog kasi. Speech na lang. Kaya minsan naisip ko, mas madaling matuto yung mga bata sa English kaysa Tagalog. Kasi tingnan mo, sa English speech, 2 syllables, isang nga lang yata yun, nanunulumpati, mababa, o talumpati na lang, di ba? 3, 4, 5 syllable. Kaya maraming pagkakataon, hindi tayo lumalago sa buhay dahil ayaw mong lubusang akapin ang salita ng Diyos. Dahil isa lamang ang layunin ng Panginoon, isa lamang ang trabaho natin sa ating buhay, to fear God. Sabihin mo sa katabi mo, to fear God. Magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Panginoon. At kapag may banal na pagkatakot ka sa Panginoon, ano ba yung banal na pagkatakot sa Panginoon? Na laging gusto mo makipag-ibigan ka sa Panginoon, na hindi ka kontento na meron lamang tayong 2 oras na pangangaral ng salita ng Diyos at pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, kundi ito ay iyong buhay. Sa trabaho, ikaw ay sinesweldohan. Sa negosyo, ikaw ay magkakaroon ng yaman. Pero kapag nagkaroon ka ng tinatawag na lubusang relasyon sa ating Panginoon, magkakaroon ka ng buhay at buhay at buhay na pinagpala, kaya ikaw ay makakapagtrabaho.
Kaya ikaw ay makakapagnegosyo. Kaya ikaw ay magiging maunlad. Dahil kung wala ang buhay sa iyong buhay, anuman ang yaman mo, anuman ang trabaho mo, anuman ang katagumpayan mo, magkakaroon ka ng depression sa iyong buhay. Kaya ka napapagod sa buhay dahil kulang ka sa kapuspusan ng banal na espiritu. Dahil kapag puspos ka ng banal na espiritu, hindi ka mauupos. Sa halip, ikaw ibubuhos ang iyong pagmamahal sa bawat ginagawa mo dahil hindi ka nakatingin sa resulta, hindi ka nakatingin sa pagpapala, nakatingin ka sa nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng pagpapala, hindi yung employer mo, hindi yung pastor, hindi yung doktor, hindi yung attorney, hindi yung pinagtatrabahuan mo, kundi ang ating Diyos na lumikha sa iyong buhay. Isa-isahin natin mga kapatid. Pwede bang ilagay natin sa screen? 15:21 ng 1 Samuel chapter 15 verse 21. Ang sabi ng 1 Samuel 15 verse 21, ano po ang sinasabi dito? Lipat ko po dito. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Kung titignan nyo, maganda namang intensyon nila eh. Di ba? Ang gusto nila mag-offering sa Panginoon. Ang gusto nila magbigay ng handog sa Panginoon. Pero napakaliwanag ng utos ng Panginoon. Sirain nyo ang lahat ng bagay dun sa dakong iyon na kung saan kailangan ito'y mawasak dahil kasuklam-suklam ang kanilang ginagawa. Pero anong sabi nila? Kunin natin ang lahat ng ito. Ibigay natin sa Panginoon para malugod ang Panginoon. Pero napakaliwanag ng tinatawag na commandment. Napakaliwanag ng tinatawag kung sa kapulisan. Ano bang tawag doon, Brother Bear? Anong tawag doon? Yung directive. Diba? Napakaliwanag. Ubusin nyo lahat. Nanghinayang sila eh. Tandaan po natin, kapag hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, hindi tayo susunod, minsan nga nalulungkot ako, marami nagpapapayo. Kila Bishop Greg, kila Pastor Dex, kila Pastor Kenneth. Sa mga pastor, gustong-gusto nila magpapayo, pero pagkatapos ng pagpayo, may mga taong ayaw pa rin pakinggan yung payo. Kasi ang gusto nilang maririnig, yung kanilang inaasahan. Kung ikaw yung papapayo at gusto mo marinig yung inaasahan mo, huwag ka na nagpapayo. Dahil pinapakita mo lamang, mas magaling ka. Pinapakita mo mayabang ka. And it is very difficult and it's very destructive na meron kang pride sa iyong isip at sa iyong puso. You know what God hates? Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Proverbs chapter 6, hindi na natin babasahin, God hates those pride people. Those people who has a lying tongue. Those people who devise murder, destruction of other people. Pero pagtuusan natin, yung pride. Kapag ikaw ay mapagmataas, mayabang ka sa buhay mo, ang tingin mo sa iyong sarili, mas magaling ka kaysa kay pastora. Mas magaling ka kaysa si elder. Mas alam mo ang lahat ng salita ng Diyos, sabihin na nating tama ka. Pero tandaan mo, baka ikaw ang may tama. Dahil mismo ang ating Panginoon, hindi niya kinwestiyon ng Ama kung bakit siyang ipapako sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang pagkakamali, wala siyang kasalanan, wala siyang kahinaan, pero ang sabi niya, let your will thy be done. Nandun yung pagtitiwala mo sa may-ari ng iyong buhay. Nandun yung pagtitiwala mo sa iyong Ama na alam niya ang ginagawa mo sa buhay, na hindi ka niya ipapahamak. Nilikha ka nga niya para ka lang bang ipahamak? Nilikha ka niya para ihanda ka ng ating Panginoon na mabuhay na kagaya niya at makita sa iyong buhay yung pag-uugali, makita sa iyong buhay yung pananalita na ikaw ay kakaiba, nagsasalita ang mga takot ng katatakutan, ikaw ay nagsasalita ng buhay. Kaya wag mong titingnan, let's have a self-assessment. Wag mong titingnan na okay ka na. Laging siyasatin mo ang iyong sarili. Tama ba ako? Wag sa harapan ni pastor. Nalulungkot ako kapag maraming tao, maraming kapatiran, sa harapan ni pastor ay mabait, pero sa harapan ng mga kapatiran, hindi sila mabait. Tandaan nyo, hindi Diyos ang pastor. Ang pastor ay gabay lamang ng Panginoon, na boses ng Panginoon, na unang igalang nyo yung Panginoon. Pag ginalang nyo ang Panginoon, igagalang mo ang pinakamababa sa inyong nayon, sa inyong lugar, at sa simbahan. Kaya nga, ang sabi ko sa isang kapatiran sa simbahan, kaya kailangan na basagin natin, pag-grupo-grupo. Dahil sa bawat pag-grupo-grupo, nagkakaroon ng boundary, nagkakaroon ng walls. Hindi ako makaka-penetrate dyan dahil hindi nila ako kaedad.
hindi nila ako kaayon sa kanilang mga kalokohan. Hindi ko masabayan sila. Bakit ako gusto ko kasama mga mas matatanda sa akin? O mas mga bata sa akin? Kahit ang mga 5 years old, 6 years old, 8 years old, all ages dapat ang ating sinasamahan. Hindi dapat namimili ka. Para hindi magkaroon ng chismisan, hindi magkaroon ng tinatawag na mga paggrupo-grupo na pagkakampihan nyo isang tao, kalaban mo siya, kaya kalaban kita. It's not good. Tandaan mo, kinamumuhian ng Panginoon at laging sinasabi ni Pablo, kahit siya, ganito lang yan eh. Minsan nga nasa sabi ko, tingnan mo si Moses saka si Pablo. Nung si Moses pumunta sa bundok para tanggapin yung tinatawag na 10 Commandments, pagbaba niya, nandun na may sarili sinasamba yung mga tao. Si Pablo, umalis lamang kunyari sa Corinto, pumunta sa Achaia, ganyan. Biglang maririnig niya, nagtatalo-talo na. Bakit? Ang tao kasi nakatingin lamang sa tao. Pag nandiyan yung leader, nandiyan yung pastor, parang teacher lang yan. Pag nandiyan yung teacher, quiet yung student. But when the cat is away, the mouse will play. But you are not a mouse. You are God's creation. You are the head and not the tail. So don't be the tail. So excel in attitude. When you excel in attitude, God will extend His blessing through generation and generation. Hindi natin kailangan magpakita ng tao. Hindi mo kailangan bantayan ang gagawin mo. Kapag natural ang ginagawa mo, andaan mo, kagaya nga doon sa pinag-uusapan natin sa verse 21, sabi nila, kinuha nila ang lahat ng samsan. Pero hindi yun ang instruction ng Panginoon eh. Alam mo kapatid, sa simbahan, ang nakakalungkot, napapagpala kayo, pero ayaw nyo sundin yung instruction. Ang pagpapala mo, turo mo sa katabi mo. Yung paglaya mo sa utang, sundin mo ang instruction ng Panginoon. Ano yung instruction ng Panginoon? Patawarin mo yung asawa mo. Ano yung instruction ng Panginoon? Huwag mo siyang pagnakawan sa tinatawag na tithes and offering. Tithes and offering, it's not about the law. Tithes and offering is about your heart. Because before the law, in the time of Melchizedek, meron ng tithes and offering. And even in the book of the New Testament, mas matindi ang tithes and offering doon. Kaya kung iyon titingnan, wag lamang sa tao ikaw magpasikap. Ang sabi ng salita ng Diyos in Proverbs 14 verse 12, basahin lang po natin na mabilis. There is a way that seems right unto a man and appears straight before him, but its end is the way of death. Maari sa bawat ginagawa mo, ang intensyon ng iyong puso is to impress people so that people will like you. We are not here to impress people. We are here to serve God. Hindi mo kailangan ma-appreciate ng tao. Sa pamilya namin, I might be the less appreciated person, but still, nandun yung loyalty ko sa Panginoon at sa aking magulang. Because I am not created to serve man. I am created to serve God. And as I serve God, I serve everyone without yung tinatawag na favoritism. Hindi porket mayaman ka, hindi ka napapansinin ni pastor. O papansinin ka ni pastor. Hindi porket mahirap ka at wala ka may ambag sa simbahan, hindi ka napapansinin ni pastor. Ang pastor ay naglilingkod sa lahat ng tao. Kaya nga sabi ko last time, nung meron nag-aayos sa aming bahay, sabi ko doon sa mga karpentero, every Monday, magkakaroon tayo ng Bible study. Hindi pwedeng hindi magtatapos ang araw na wala tayong Bible study. I make an initiative. Hindi lang ako mangangaral sa harapan ninyo. I create a platform. I do not wait a platform. I create a platform because God is with me. When God is with me, the anointing will flow. Hindi mo kailangan. Wala kasi inutos si Pastor Magda na Bible study yan. Walang gusto magpa-Bible study. Yung kapitbahay nyo. May Bible study mo. At mag-report ka sa simbahan, bina-Bible study namin yung kapitbahay namin. O ikaw, teacher ka, yung mga estudyante ko, sa pagkatapos ng tinatawag na pag-aaral, hihimukin ko sila na magkaroon ng kahit 30 minutes na gawain. Just imagine here, this. You are there where you are today, hindi lamang para sumweldo. Hindi lamang para may makuha ka, kundi para meron kang itanim sa kanila. At makikita mo, higit pa sa sweldo at bonus ang ibibigay ng ating Panginoon. Because when He bless you, it is always exceedingly, abundantly, above all what you can ask or imagine. He can supersize everything. Kasi ang problema sa atin, ang problema ko, kadalasan,
akala natin, ang tinitingnan ng Panginoon, yung ginagawa natin sa panlabas. But always remember this. Ang sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, don't look on the outside appearance. Look inside the heart. The outside appearance will always impress you. Kaya nga sabi ko dito sa kapatiran, Pastor, talagang pinakita sa akin napakalaki ng lote Kailangan ko lang daw ayusin yung titulo. Kasi hindi nakapangalan sa kanya. Sabi ko, tanda mo kasi ganito ang tao. Ang tao, ayaw maniwala sa pastor basta pagpapala ang usapan. Dahil alam niya meron siya makukuha ang pagpapala at isasabit niya ang simbahan para maging malaki ang tithes ko sa simbahan, pastor. Sabi ko, hindi totoo yan. Saan ka mo naman nakakita na yung pera, ibibigay mo, magtatax ka na agad, ibibili ka pa lang, hindi pa nga nakukuha yung buong tinatawag na property. Eh di bawas mo na yun sa tax, sabi kailangan ko magbayad ng 500,000, ayun, naka 6 na milyon, 7 milyon na. Wala nang lupa. Remember this, when your motivation is money, greed will never be absent. Pag ang motivasyon mo, pagpapala, hindi nawawala sa iyong buhay ang pagiging sakim. Pero pag ang motivasyon mo ay Panginoon at kaluluwa, yung pagpapala ay isusunod ng ating Panginoon. Mahirap sumunod. Hindi ko sasabihin na madali sumunod. Because obedience is a spiritual thing. Sabihin mo sa katabi mo, obedience is a spiritual thing. Bakit ko masasabing your obedience is a spiritual thing? Because when you obey, you will exercise, number 1, your humility. Tatanggalin mo, isa-shutdown mo. Isa-shutdown mo yung kaisipan mo. Na teka, ginagawa akong alipin ni pastor. Teka, masyado naman ako napapagod sa simbahan, nakakalimutan ko na ang pamilya ko. Teka, may sakit ako pwede naman ako hindi sumimba ngayon Pero ano sabi ng Biblia? What shall separate you from the love of Christ? Is it death? Is it famine? Is it peril? No! Tapos tatanungin mo sa Panginoon, Panginoon, bakit hindi mo ako pinagpapala ng sobra-sobra? Ayaw mo sumunod. And sabi ng Biblia, if you are willing and obedient, you shall partake the best of the land. Isaiah 1 verse 19. Ang sabi ng salita ng Diyos in 36:7 ng Job, if you obey and serve God, there will be first obedience. Because obedience exercise your humility, pagpapakumbaba. Dahil kapag ikaw ay nagpapakumbaba, inaalay mo ang isipan mo, inaalay mo ang puso mo, inaalay mo ang espiritu mo sa espiritu ng ating Panginoon. As many as are led by the Spirit, they are called the children of God. So kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kahit maubos ang lahat ng kasamaan mo, God will raise up new set of people na nakapaligid sa iyo because you are honorable, and you are honorable in the sight of God. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Isaiah chapter 43, because you are honorable in my sight, I have placed respectful and dedicated people around you so that my plans to you will be fulfilled. Hindi mahalaga yung nawala. Ang mahalaga, yung ginagawa ng Panginoon. Kasi lagi po natin tatandaan, yung pagbibigay mo ng tithes and offering, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung lahat ng ginagawa mo sa simbahan, lahat yun ay secondary lamang. Pero ang pinakamahalaga, yung pagsunod mo sa Panginoon. Dahil kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka magkakaloob ng tithes and offering. Pag sumunod ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka maglilingkod. Because God really wants first is your heart. The real problem of the youth today, they have the talent, but they have the ego. The only thing that must have an ego is God. Because He created everything. Pag natin tingnan na magaling ako kaysa sa'yo, hindi ako pwede maging magaling kaysa sa'yo dahil iba ang talento mo kaysa sa akin. That's why we need to complement one another. And we need to kneel down in front of God. Yes, we know that Abraham is the father of faith because he believes in God. But Jesus Christ is the source of all of our faith. Naalala ko ang kwento ni Joyce Meyer. Sino nakakilala kay Joyce Meyer? Yan, di ba? Si Joyce Meyer, nung narinig ko sa kanyang podcast, sabi ko, pag nakakarinig ako ng mas maraming tao na mas pinagdaanan na mas matindi kesa sa sitwasyon ko, mas lumalakas ako. Nagiging tingin ko sa akin sarili, napakahina ako kasi sila nga mas matitindi yung pinaglabanan, hindi sila nawala ng pag-asa. Ang sabi ni Joyce Meyer, for the first 40 years in the ministry, until the age of 50,
Ang sabi niya, ang miyembro nila sa simbahan nila, 5. Buti pa si Reinhard Bonnke nung nagpatawag doon sa Coliseum, di ba? At least ilang daan. Ito'y 40 years. Tatama rin ka talaga. Pero hindi yun ang tiningnan niya. Tanda mo, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, aatakihin ka na kaaway. Kapag sinabi mong, tayo ay kukupkupin natin ang buong Laguna, ang buong Calabarzon, dahan-dahan i-expose ng Panginoon yung mga taong hindi makakasama sa journey mo, sapagkat yung makakasama sa journey mo, yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon ng extra luggage. Ayaw ng Panginoon ng pabigat. Pero nandoon ang pagbabago sa ating buhay kung tatanggapin natin ang pagtutuwid ng Panginoon. Gaya ni Joyce Meyer, for the last 40 years, 5 lang. At ang sabi niya, after 40 years, doon na dumami yung miyembro. Hindi naman ganun kalaki yung simbahan niya. At higit sa lahat, nakapag-umpisa siya mag-broadcast sa television. Sabi ko, Panginoon, nakaka-37 years na ang buong biyaya ng Diyos. Wala pang simbahan, marami naman din taong dumaan na. May mga kinuha mo na, Panginoon, may mga nagpatuloy, may mga lumipat na sa ibang simbahan. Pero alam ko, mangyayari pa lang na matatapos ang Prayer Mountain, magkakaroon sa sariling sanctuaryo ang simbahan because I know, when your time comes, it is the best time. Ang sabi ng Isaiah 60, verse 22, ano po ang sinasabi na favorite nyo? When the time, ano sabi? When the time is right, I will make everything. Parang Ecclesiastes lang di ba? Kapag tama na ang oras, tandaan mo ang oras, huwag mong tingnan sa oras mo. It is not about your time. It is about God's timing. Kasi yung timing mo sablay. Sumayaw ka na nga lang, mali na yung pagtapak ng paa mo Timing na nga lang sa simbahan Hindi mo ba maabot na ikaw ay maging maaga o maging tinatawag na huling uuwi? Ang gusto mo pa kadalasan, ikaw na kayo huling dumating, ikaw pa yung unang uuwi. Daan mo kapatid, ang ating Panginoon, hindi lang niya tinitingnan yung binibigay mo sa Kanya. Ang tinitingnan niya yung laman ng iyong puso. Ang tinitingnan niya yung higit pa sa iyong ibinibigay dahil unang-una, makakapagbigay ka kapag tama ang laman ng iyong puso, pwede ka magbigay. Sabi nga ni Pastor Ken, you can give without loving, but you cannot love without giving. Maaari ka makapagbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng makapagbigay nang hindi ka nagmamahal. Kaya wag mo sasabihin na mahal mo ang Panginoon, busy ka. Tanda mo, hindi lang ikaw ang busy. For the last 3 weeks, sabi nga nung pinsan namin, umatin nung anniversary, last week ba? Last week, October 27. Sabi niya, ganun pala nangyari sa'yo. Pastor Jong, nanawalan ka pala ng paningin. Dahil nakikita ko kasi, sobra yung subsub mo sa ministry. Baka naman minsan, ministry ng iyong pinagsusumikapan kaysa ang relasyon mo sa Panginoon. And it's good. It's good measurement. Most of the time, umuwi ako ng bahay, 11:30 p.m. Last time, nasa kalalakihan tayo. Di ba, Brother Arlan? Naghiwalay na tayo, 11:15, 11:30, alas 12. For the last 2 weeks, halos alas 12, umalis ako ng tahanan ng 4 a.m. Maybe kailangan ko mas maraming oras at babad sa presensya ng Panginoon. Dahil kahit pumunta ako sa mga tao, kung hindi naman ako magiging epektibo dahil hindi ako babad sa presensya ng Panginoon, then I am nothing. Ari napapaglingkuran ko kayo. Pero mali naman na hindi ko napapaglingkuran ng Panginoon. Kailangan ko munang paglingkuran ng Panginoon so that when I serve you, I will serve you with a complete platter. Hindi lamang kayo nabubusog sa pangangaral, kundi kayo nababago ang inyong buhay na hindi na kayo nagiging matampuhin. Hindi na kayo nagiging madamot. At ang sabi ng verse 2, bilisan po natin ng konti. Bilis ng oras. In verse 22, ano po ang sinasabi? Ng 1 Samuel chapter 15, verse 22. Samuel said, has the Lord a great delight in burnt offerings and sacrifices? Obedience to the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. The word heed means you pay attention. H-E-E-D. You pay attention to what God is saying. Minsan hindi natin namimiss natin yung instruction ng Panginoon. Na-excite lamang tayo doon sa magandang balita. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng suhulan ang Panginoon. Dahil mismo ang sabi ng salita ng Diyos in the book of John, basahin lamang po natin ng mabilis, tayo po yung nagmamadali in verse 31 to 32.
Then Jesus said to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed? Let's have a check and balance. Isinasabuhay mo ba at nagpapatuloy ka ba sa salita ng Diyos? Dahil kung sinasabuhay mo ang salita ng Diyos, unang-una, ikaw ay anak ng Diyos at disipulo ng Panginoon. Kaya nga disciple you need to always be reminded. You need to be convicted by the Word of God. Ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Psalms chapter 119, I have hidden your words in my heart so that I will not sin against you. Bakit nagkakasala ang tao laban sa Panginoon? Not because of ignorance, because you lack the Word of God. Na alam mo kapag ikaw ay dumaraan sa tinatawag na problema, just wait for a little moment. Just wait for a while. Makikita mo darating din ang pagliligtas ng Panginoon. Darating din ang pagpapala mo sa ating Panginoon. Dahil siyang nangako sa iyong buhay, kailanman hindi nagsinungaling sa iyong buhay. Ang problema kasi sa atin, mainipin tayo Dahil kapag alam mo ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa bawat isa. Katotohanan na hindi ikaw mahirap. Mayaman ka Mayaman ka, ayaw mo lamang gamitin yung kayamanan ng Panginoon na inilagay sa iyong buhay. Magaling kang mag-drawing? Hindi magnegosyo ka ng portrait. Magaling ka ng networking, hindi networking na, kundi yung networking na pagnenegosyo na kung saan alam mo kung paano kumonekta ng iyong negosyo, hindi magnegosyo ka. Pero wag mo yung networking yung mga nasa simbahan. Hindi tayo nasa simbahan para makakuha ka ng negosyo. Sa mundo, sumasali sila sa network para makakuha ng negosyo. Dumadalo ka sa simbahan for one sole purpose. Para parangalan ng Panginoon. There's no addition. There's no multiplication. Isa lamang ang ating purpose kaya tayo dumadalo. Para parangalan ng Panginoon sa ating buhay. Mamamatay tayo. Mamamatay ka, mamamatay ako. Pero laging tatandaan mo, have you given God and served God fully? Maganda na mamamatay ka na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kaysa maabutan ka ng Panginoon na mamatay ka na ikaw ay nasa kasalanan. At kung ating makikita, ang tao kasi, lalong-lalo na ang Pilipino, ang gusto nila lagi pakikisama. Magandang pakikisama. That's why there's a word, friendship. Pakikipagkaibigan. Pero huwag kang titigil sa pakikipagkaibigan. Kailangan magkaroon ka ng fellowship with the Lord. Yung fellowship, mas malalim sa pakikipagkaibigan. Tawanan, yes, minsan tinutulungan sa problema. Pero pag dinadala ka ng kaibigan mo sa simbahan, sa salita ng Diyos, sa pagpupuri at pag-aawitan sa Panginoon, hindi titigas ang iyong puso. Sabi ko nga sa isang kapatiran natin kahapon, inunahan ko na, baka magtanong, bakit ang Kristiyano kadalasan naatake ng kaaway o napoposes ng masamang spirito? Simple. Napakasimple. Kapag walang baga sa iyong buhay, kahit ang langgam, ang langaw, pwedeng dumapo sa kalan. So don't tell me, bakit nakakapasok ang masamang spirito sa iyong buhay? Because you lack your relationship with God. Because faith is fire always in the house. Kapag ikaw ay naglalagablab, matatakot ang langgam, matatakot ang bangaw. Sa madaling salita, matatakot lumapit sa iyo ang kaaway dahil nakatatakot siya sa apoy ng banal na espiritu. Magkakaroon ka ng sakit, pero hindi ito magtatagal sa iyong buhay. Daraan ka sa kahirapan, hindi ito magtatagal sa iyong buhay. Dahil ang lahat ng ito, hindi mula sa Panginoon, kundi gamit ng Panginoon na sinusubukan ka ng kaaway na panghinain, pagdudahin, na totoo ba ang Diyos? Totoo ang Diyos. Ikaw ba'y totoo sa Diyos? Maaring sabihin mo, totoo ba ang Diyos? Ang tanungin mo, ikaw ba'y totoo sa harapan ng Panginoon? You can pretend, but God will expose you in the dark through His light. Last, ang bilis, 12 na. Ang sabi ng 15:23, ng tinatawag na 1 Samuel, for rebellion is a sin of divination. And disobedience is as serious as idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you as a king. Masasabi ko sa inyo, before we go there, yung pagsunod, hindi ito pwede sa mga immature na tao. Obedience are for the matured person. Kaya nga ito ituro ko sa inyo,
Ang sabi ni Pablo, matagal na naman kayo nakakarinig ng tinatawag ng mga pagpapalakas ng loob eh. And those are elementary principle. Ano ba yung elementary principle, teacher? Di ba? A, B, C, D, 1 plus 1, 2 plus 2. Pero kapag ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nasa trigonometry na, ikaw ay nasa mas matataas na level na, that are for the matured people. So obedience are not for the fainted-hearted people. Obedience are for the matured people na kung saan ikaw ay masaktan, ikaw ay iwan, ikaw ay mahirapan man, magpapatuloy ka dahil unang-una kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. If God is for you, then who can be against you? Iwan ka man ng lahat ng tao. Napakaliwanag ng pangako ng Panginoon. He will never leave you, nor forsake you. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, in Romans 8, verse 14 to 17, for all who you are, allowing themselves to be led by the Spirit, are called by the sons of God. So what is divination? You are leading yourself na ikaw ay dalin ng ibang spirito na hindi nagmumula sa Panginoon. Totoo ba ang fortune telling? Totoo ba ang witchcraft? Totoo yun. But it is the side of the wickedness. Kaya nga sabi ng Biblia, ang problema ng simbahan na ating kinakaharap ngayon, 2 Timothy 3 verse 1 to 5, ang sabi doon, for we are living in the last days, and they will be lovers of themselves. And when you are lovers of yourselves, anong gagawin mo? Susundin mo lang ang sarili mo. Hindi mo susundin yung sinasabi ng nanay mo. Kaya ang gagawin mo, magbo-boyfriend at girlfriend ka kasi pogi yung lalaki nang liligaw sa'yo. Huwag mong tingnan na pogi yung lalaki, tandaan mo, pag tandaan ninyo, pag nagkaanak ka, malolosyang ka rin, iiwan ka nun, o papahirapan ka nun. Don't look on the outside appearance. Hindi laging honeymoon ang buhay, hindi laging honeymoon kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang bakbakan, kaya kailangan magpakatuloy ka na magpakaalab sa harapan ng ating Panginoon so that the fire will not be extinguished. Ang problema kasi sa atin, uy, mukhang mayaman yan. Teka, lagay natin sa harapan yan. Uy, mukhang ano yan, makakatulong sa ministry. Lagay natin sa harapan yan. Kailangan lahat tayo magunahan sa harapan, hindi ikaw ipinipilit. At makikita mo dahil ginawa mong pangunahin ng Panginoon sa iyong buhay, gagawin ka ng Diyos na pangunahin sa harapan ng maraming tao. When you rebel against people, you are not rebelling against people. You are not rebelling against church. You are not rebelling against your parents. You are rebelling against God. Kita mo sa 10 Commandments? Honor, respect, love your parents so that you will have a long and a blessed life. Mahalin mo, igalang mo ang iyong magulang. Isang nakakalungkot sa mga tao ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mga kabataan, pag may matanda, mag-opo at po kayo, mag-good morning kayo. Mag-bless kayo, lalong-lalo na sa church. Pero dito, lahat naman ay nagbe-bless, which is good. Pag nasa ibang bahay kayo, huwag kayong basta tanggal agad ng sapatos. Makiramdam muna kayo. You are entering their territory. It is not your territory. You give respect unto them. Kasi maaaring ikaw nga ay active sa simbahan, wala ka namang pag-uugali, then you are just only in the church. But your body is the church of God. So you are representing God wherever you go. Last time nga, ewan ko naman, bakit ang aking asawa pinicturean pa? Maybe, para mahamon ng mga tao, which is ginagawa namin araw-araw kapag kami kumakain. Kapag kami kumakain sa restaurant, dalawang bagay na nangyayari. Yung waiter masaya kasi may tip, hindi na siya mahirapan pati magligpit ng kinanan. Dahil ayos na nasa tray na At higit doon, napapansin namin, pansinin mo sa iyong sarili, when the favor of God, napakalaga ng favor of God, pag nasa iyo ang pabor ng Diyos, pag pumunta ka sa isang establishment, una, solo ka lang. Hintayin mo ng 10 to 30 minutes, makikita mo lahat ng upuan, punong-puno. Dahil kasama mo ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, saan man ang matapakan ng aking paa, magiging pinagpala ito. Ano man ang mahawakan ng aking kamay, magiging pinagpala ito. Ano man ang sitwasyon mo, makasalanan mo yun, magiging mabuti yun dahil nandun ang lingkod ng Diyos sa katauhan mo. Lastly, ang sabi ng salita ng Diyos in verse 24, dito na lang tayo magsasara, medyo mahaba pa sana. Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed against the command of the Lord, and your words, because I feared the people and obey their voice. Obey their voice. Alam mo, isang problema natin, isang problema bilang isang Kristiyano, isang problema ko,
Wag na kayo, baka masaktan kayo. Na minsan ang gusto mo lamang sundin yung mga bagay na makakatuwa sa'yo. Yung makaka-benefit ka. Ako maaaring pagdating sa pagkain, medyo sabi nga ng aking nanay at ng aking asawa na laging galit na galit sa akin, silang dalawa. Galit na hindi inis, ayaw. Galit na, alam mo yon, na hindi ko kinakain ng lahat ng pagkain. Forgive me. Kaya ako naman hindi kinakain ng lahat ng pagkain for the first 15 years of my life, kilala ko ni Kuya Vic. Di ba Kuya Vic? Favorite ako ni Tita Tess eh. Hindi ko makakalimutan. Special luto sa akin ng pagkain eh. Hindi ako kumakain ng kanin. Ng manok, ng karne, ng isda, ng gulay. Kinakain ko lang spaghetti, champurado, at oatmeal. 15 years. Pero binuhay ako ng Panginoon. Malakas ako. Hindi ako nagkakasakit. Nung natuto akong kumain, 17, 18 years old na. Kaya nung natuto akong kumain, chicken lamang kinakain ko. And then dahan-dahan na dadagdagan. Pero tandaan mo, pagdating sa salita ng Diyos, wag lamang masaya ka kapag pagpapalang pinag-uusapan. Mas maging masaya ka kapag ang pagtutuwid sa iyong buhay, ang problema ang pinag-uusapan at ang kabanalan ang pinag-uusapan. Ano ang sabi ng Biblia? 2 Corinthians 8 verse 7, dito tayo magtatapos. As you excel in your speech, as you excel in the music ministry, as you excel in everything, excel also in the grace of giving. Ikaw man ay mahusay sa pagtatrabaho, ikaw man ay mahusay sa pagkanta, sa pagtugtog, ikaw man ay mahusay sa attendance sa simbahan, mas lalo maging mahusay ka sa pagbibigay. Pagbibigay ng pagmamahal sa hindi ka ibig-ibig, huwag mo ibigay yung pagmamahal mo lamang sa kaibig-ibig. Ibigay mo yung pagmamahal mo dun sa kinaiinisan mo. Dahil yung kinaiinisan mo, makikita si Kristo sa'yo dahil naunawaan mo sa iyong isipan. Mahirap man siyang patawarin. Napakantindi man ng ginagawa. Tanong nga nung isa, Brother Jonathan, pwede ba kang bumalik sa church kahit malaki ang ginawa ko sa kasalanan? Oo naman, ang simbahan ay hindi pagmamayari ng Durante. Ang simbahan ay pagmamayari ng Panginoon. Magbalik loob ka sa simbahan, higit sa lahat, magbalik loob ka sa ating Panginoon at tumalikod ka na sa lahat ng pagkakasala mo at lumakad ka sa kababaang loob. As you excel in everything, excel in the grace of giving. Because a disobedient person cannot give because they always want to take. They always want, na gusto ko ako maunawaan eh. Tandaan mo, hindi kailangan unawain ka ng lahat ng tao. Ikaw ang unang umunawa sa sarili mo. At higit sa lahat, isuko mo ang lahat ng problema mo sa ating Panginoon. Huwag ka magpaawa sa tao. Ikaw ay lumuhod, manalangin, at magpatiwara pa sa harapan ng ating Panginoon. At makikita mo, magbabago ngayon ang nakikita mo sa iyong buhay. Kaya sa ating pagtatapos, sumunod ka. Sumunod ka unang-una sa Panginoon. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, wala kang susundin. Ang laging titingnan mo lang, basta wala akong nagiging kalaban sa aming komunidad, sa simbahan. Baka naman gusto ng Panginoon, manalangin ka. Baka naman gusto ng Panginoon, huwag ka rin maging madaldal. Baka naman gusto ng Panginoon, mag-serve ka kay Lord, ayaw mo lang sundin. Dahil kapag ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, lagi nagsasalita sa iyo pero hindi mo sinusunod, then you are grieving. Alam mo yung grieving? Binibigyan mo ng kapuutan, binibigyan mo ng kalungkutan, ang banal na espiritu. Sabi ng Panginoon, bigyan mo itong taong ito. Yung katabi mo, kailangan niya ng pambayad. Tulungan mo. Sabi ng Panginoon, ipanalangin mo yan, ipanalangin mo. Nahihiya ka? Bakit ka mahihiya? Hindi na ikaw nabubuhay sa iyong sarili. Sabi nga ng isang presidente ng Amerika, don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for the country. Baliktarin natin. Don't ask what the church can do for you, what God can do for you. Ask what you can do for God. Kasi tandaan mo, hindi pwedeng kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng tubig o hangin. Kailanganin niya ng tao para maging daluyan ng kanyang pagpapala at ng kanyang salita. Tandaan mo, ito lang sa pagtatapos. Kaya ang pagsunod ay hindi pwede sa mga immature. Tandaan nyo, you can be young once. Sino dito ang bata forever? Tingnan mo nga yung katabi mo, kung wala pang wrinkles. Pogi pa rin yan, maganda pa rin yan. Isang beses ka lang magiging bata, pero pwede ka maging immature habang buhay. Immature na pakiramdam mo, nalamangan ako. Immature na hindi ka magpapatalo pagdating sa biyaya. Lalong-lalo na, alam mo, isang kinalulungkot ko sa simbahan, hindi nagpapatalo sa kwentuhan. Laging siya may maraming malalaking patotoo. Pero,
Ano po sabi nyo? Pabida. Okay na maging pabida. Ang isang problema kahit ng pastor, kagaya ko, the sin of exaggeration. Alam mo yung exaggeration? Nakatanggap ka ng 1,000, ang sinabi mo 10,000 para mamanghaan tao. And that is a sin. Because that is a lie. Yung pinanalangin mo, hindi naman gumaling, ang sabi mo naman ay nakakita. And that is a sin. And sin is a sin. A gray is a gray. A black is a black. A white is a white. White lies, blue lies, red lies, butterflies, all of those are lies. Pero sa pagtatapos, isang bagay lamang ang masasabi ko, ang kalakasan ko ay nanggagaling sa Panginoon kapag dinadala niya ako sa panalangin. Ang bilis pumasok ng mensahe kanina around 4:30 a.m. Tingnan mo si David. Tingnan mo si Joseph. Nung si Joseph at si David ay sumunod sa Panginoon, they were anointed. David, anointed as a king. Hindi naman siya naging hari agad He waited for so long years. Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, si Joseph nga nakita niya, sumunod siya sa ama niya Hindi naman siya naging governor ng Egypt Napakalaki at sobrang pinagdaanan niya sa kanyang buhay Ibinenta siya, itinapon siya sa balon, nakakulong siya, lahat na. Pinagdaanan niya. Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi agad pagpapala ang darating sa iyong buhay. Darating muna ligligan. Dahil doon sa ligligan, makikita mo kung susunod ka pa rin sa Panginoon. Madaling sumunod kapag may pagpapala. Madaling sumunod. Ikaw, kaya ka naman pumapasok doon sa trabaho mo may sweldo Subukan mo kayong pumasok na ikaw ay delay. Meron tayong isang pastor, si Pastor Edward. Nagtatrabaho sa ospital as a nurse aide, na kung saan, minsan ang sweldo niya every 4th month. Saka ba naman nakakita? Sabi ko, hindi ng pastor natin. Nagtatrabaho doon, Monday to Friday or minsan Tuesday to Sunday, minsan 18 hours kasi kulang na nga ng staff sa ospital nila Pumapasok pa rin. Sabi ko, you are fitted to be a pastor. Dahil ang pastor, hindi nakatingin sa sweldo. Dahil kadalasan, kulang pa ang nilalaman ng pera ng simbahan sapagkat kulang ang kaloob ng mga tao pero nagpapatuloy dahil sa grasya ng Panginoon. Magtiis-tiis ka lang at makikita mo isang araw, may napakaganda kang bahay. Hindi galing sa tithes and offering, hindi galing sa korupsyon, kundi dahil sa Panginoon na pinag-ipunan mo at pinagplanuhan mo. Sa ating mga kapatid, hindi masama na ikaw ay magplano. Hindi masama na ikaw ay mag-save. Huwag mo isipin na pag ikaw ay mag-save, dahil kailangan ko pag ako'y na-hospital. No. Nagsisave ka so that it will open up opportunities. Opportunities for you to be a blessing, opportunities to you to create more opportunities na ikaw ay makapagnegosyo. At higit sa lahat, when you plan, you have a GPS in your life na malalaman mo kung tama ang tinutumbok mo sa iyong buhay. At ang pinakamagandang plano, kapag kasama mo ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat kapag ang salita ng Diyos ang sinunod mo sa iyong buhay, dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa persecution, dumaan ka man sa pagbabagsak, makikita mo, ikaw ay tatayo sapagkat ikaw ay matuwid, hindi dahil sa ginagawa mo, ikaw ay matuwid dahil sa pinananiwalaan mo na si Kristo Jesus ay napako at muling nabuhay para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Turuan mo po kami na maging mababang loob. Tuluan mo kami, Panginoong Jesus, na kami ay magkaroon ng pagmamahal na walang patlang at walang tapos. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang pangangatwiran. Alisin mo sa amin, Panginoong Jesus, ang pagtingin sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay higit at walang tapos, Panginoon. Lord, give us a servant heart. Magkaroon kami ng puso ng kagaya mo, Panginoon. Na kung saan ikaw ay Diyos, but you obey even in the death in the cross. The more that we know you, O God, the more that we live in a life full of humility, full of meekness, O God. Dahil isang bagay lamang po ang aming tatandaan. Kung ang mga sundalo o mga kapulisan, ang kanilang laging sinasabi, obey first before you complain. Ang mga Kristiyano, complain muna ng complain bago sumunod. Dalangin po namin, Panginoon, matuto kami na masigit kami kaysa sa mundong ito. Dahil sa aming pagsunod, hindi na namin kailangan tingnan kung merong pagpapala na darating. Because the greatest test of faith is when we obey and nothing happens in our life. Because we know
that you are our life. And because you are our life, everything that we will be needing, O God, it will be provided. Panginoon, pagpapalain mo ang mga taong ito. Sa kanilang kahinaan ng iyong kalakasan, ang siyang makita. Sa kanilang pagsunod, Panginoong Yesus, ang pagpapala ay susunod din sa kanila. Dahil alam mo, kailangan namin ng mga pangangailangan para kami mabuhay. Panginoon, teach us patience. Teach us patience, O God. And teach us humility. So give us a clean heart, give us a clean mind, and give us a new spirit, O God. A spirit that is like yours through the Holy Spirit. Kaya Panginoon, hindi ako magugulat. Starting today, kapag sinunod nila ang iyong salita, it is not just because of works, but because of our love. We obey, not because of work. We obey because of love, Panginoon. Makikita nila ang malaking pagbabago sa kanilang buhay, Panginoon. Makikita nila, Panginoong Yesus, ang pag-aangat mo. Makikita nila, Panginoong Yesus, na ang poproblemahin na nila ay kung paano bilangin ang pera sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bilang patotoo, sabi ko sa mga kapatiran na bina-Bible studyan ko, kasi matumal yung negosyo nila for the last 6 months. Nandun na may tanggap, magpatuloy lang kayo. Huwag kayong panghinaan. Mag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Manalangin kayo. Magmahalan kayo, huwag kayong magtalo-talo. Sabi kahapon, tumawag sa akin, Pastor, ang sakit ng ulo namin, sabi ng mayari. Bakit? Hindi namin alam kung paano di-deliver yung mga produkto. Sabi ko, yan ang sabi ko sa inyo. Ang pinakamagandang sakit sa ulo, hindi yung wala ka. Ang pinakamagandang sakit sa ulo, yung hindi mo alam kung paano mo i-deliver. Pipili ka lang naman eh. Lahat naman meron tayong pagdaraanan. Pag ikaw ay nasa mundo, meron kang kabigatan din. Pag ikaw ay nasa Panginoon, meron kang lalong labanan. Dahil syempre, ayaw magpatalo ng kaaway. Kaya lagi ang spiritual warfare. Kaya nga sinasabi ni Pablo, laging suotin natin ang baluti natin. Hindi yung pag may dumating na pagpapala, hindi ka makikita sa simbahan. Tandaan mo, isang pitik lamang ng Panginoon. Isang ihip lamang ng Panginoon. Yung pinundar mo, pwedeng mawala yan. Isang baha lamang, isang lindol lamang, isang magkaroon lamang ng glitch sa GCash, tanggal ang 50,000 mo. Kaya sa Diyos lamang tayo magpakaalap. God bless po at pagpalain ng bawat isa ng ating Panginoon.